Kung isang umaga ay napansin mo na ang iyong kaibigan ay hindi na sumusunod tulad ng dati, ito na ang pinakamahalagang mensahe na dapat mong pakinggan ngayong taon. Maraming Ginoo na lampas sa edad na 50 ang nag-akala na ang panghihina ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, ang pangunahing sanhi ay nakasalalay sa daloy ng dugo at sa pangaraw-araw na nutrisyon. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang doktor na may 15 taong karanasan sa pag-aral ng kalusugan ng mga kalalakihan at pisyolohiya sa gitnang edad. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 napakasimpleng uri ng pagkain at isang mahalagang sustansya. Ito ang mga naging tulong sa napakarami kong pasyente upang maibalik ang kanilang lakas, tiwala sa sarili, at pagkalalaki tulad noong kanilang kabataan. Hindi ito gamot, hindi rin ito mapayo na basta nalang kumalat, kundi mapakaing may malinaw na siyentipikong basehan na tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapasigla ng testosterone, at natural na pagpapabuti nga kayahang tumayo nga ari. Kung talagang nais ninyong maibalik ang lakas ng 20 anyos at mamuhay ng malusog at masaya kasama ang inyong partner, panurin ninyo ito hanggang sa huli dahil ang nga sasabihin ko ay maaring ganap na magbago ngang inyong pananaw sa lakas ng pagkalalaki. Bago tayo magpatuloy, nais kong magtanong ng tapat sa inyo, mga Ginoo, nitong mga nakaraang araw, nararamdaman niyo pa bang sapat ang inyong sigla tulad ng dati? O minsan ba ay hindi na naayon sa gusto ninyo ang mga nangyayari? Kung paki-type ang numero 1 sa comment section. Kung nananatili pa rin ang inyong magandang kondisyon, paki-type ang 0 para magbigay ng motibasyon sa iba. Alam kong hindi madaling pag-usapan ang tungkol sa performance, ngunit maniwala kayo sa akin, daan-daang kalalakihan sa edad 50 at 60 na nakilala ko ay may parehong alalahanin. Ang mahalaga ay nagbago sila sa pamamagitan lamang ng simpleng bagay, pag-unawa sa tamang sanhi, at pagayos mula sa loob. Kaya bakit sa simpleng pagpapabuti lang ng daloy ng dugo ay may liligtas na ang kakayahang tumayong ari? Ating suriin ng mas malalim sa susunod na bahagi. Naalala ko pa ng malinaw si Mang Carding, 67 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Batangas. Lumapit siya sa akin na mahiya. Doktora, sabi niya, nitong nga nakarang araw, ramdam kong nanghihina na ako ng husto. Ang asawa ko ay malakas pa, pero ako, wala nang gana tulad ng dati. Siya ay hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, ngunit napakabihirang kumain ng gulay. Halos kanin at matatabang karne lang ang kinakain niya. Ipinakita sa resulta ng kanyang pagsusuri ang mababang antas ng testosterone, malubhang kakulangan sa bitamina D, at napakahinang daloy ng dugo patungo sa kanyang ari. Tinuruan ko siya ng simpleng pagbabago. Magdagdangang arugula araw-araw, kumain grass-fed beef 2 beses sa isang linggo. Kumain ng butong kalabasa tuwing hapon at magparaw ng 15 minuto tuwing umaga para makakuha ng bitamina D3. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik siyang masaya. Doktora, sabi nga sa ko, para daw akong bumatang VC Town. Hindi ito himala, kundi siyensyang nutrisyon at sirkulasyon ng dugo. Kapag may sapat na sangkap ang katawan para makagawang nitric oxide, kapag ang testosterone ay muling na-activate, ang lakas ng pagkalalaki ay natural na babalik. Ang kwento ni Mang Carding ay isa lamang sa maraming kaso na aking nakaharap, at ang pinakanakakatabaang puso ay kapag tama ang pag-unawa at tama ang pagbabago, ang resulta ay kusang darating. Maraming Ginoo ang nagkakala ng panghina o erectile dysfunction
ay dahil sa edad o hormon. Ngunit sa katotohanan, ang ugat ng problema ay nasa sistema ng gadaluyan ng dugo at sa kakayahan nitong mag-circulate. Upang makamit ang paninigas, kailangang malakas na mapum ang dugo sa corpus cavernosum ngari. Kung ang mapaderng daluyan kang dugo ay tumigas, kumipot ang daanan, o kulang sa nitric oxide ang substance na nagpaparelax sa madaluyan kahit normal pa ang hormones, mahihirapan pa ring gumana ng maayos ang kaibigan. Pagkatapos ngang edad 50, nagsisimulang mag-ipon ang katawan ng cholesterol plaque, talamak na pamamaga, at oxidative stress na nagiging sanhingang pagkawalangang pagkaelastiko ngang daluyan ng dugo. Dahil dito, humihina ang daloy ngang dugo patungo sa puso, utak, at ari. Bukod pa rito, unti-unti ring bumababa ang natural na testosterone na nagpapababa ngang pagnanasa at kakayahang tumigas. Isa pang dahilan na madalas napapabayaan ay ang kakulangan sa bitamina D3. Maraming pag-aral ang nagpapakita na ang mga lalaking kulang sa bitamina D ay doble ang panganib na magkaroon ng erectile dysfunction dahil hindi lang ito tumutulong sa pagpapatibay ng buto, kundi nagre-regulate din ng testosterone, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapabuti ng presyon ng dugo. Lahat ng ito ay direktang may kaugnayan sa lakas ng pagkalalaki. Bukod pa rito, ang kakulangan sa magnesium at natural na nitrates sa pagkain ay nakakulong din sa pagbaba ng produksyon ng nitric oxide, ang susi sa pagbubukas ng gadaluyan ng dugo. Ang mamadahong berdenggulay tulad ng arugula, beets, at spinach ay mayaman sa nitrates na tumutulong sa katawan na gumawang natural na nitric oxide na sumusuporta sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Ang grass-fed beef at butong kalabasa naman ay nagbibigaying saganang zinc, iron, at magnesium pundasyon para mapanatiling katawan ang testosterone at enerhiyang cell. Kapag naunawaan natin ang mekanismong ito, malinaw na ang matatag na pagtayo ng ari ay hindi lang tungkol sa pagana nito, kundi sa pangkalahatang kalusugan. Isang katawan na may magandang sirkulasyon kang dugo, sapat na bitamina D, kumpletong mineral, na bawasang pamamaga at stress iyan ang pundasyon para mapanatili ang matatag na performance. Kaya naman, sa halip na umasa sa mga gamot na panandalian, ang unang dapat gawin ng makalalakihan ay alagaan muli ang kanilang sistema ng daluyan ng dugo at balansehin ang natural na hormones sa pamamagitan ng pagkain. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo ng detalyado ang 3 gintong pagkain at isang mahalagang sustansya na nakatulong sa daan-daang tao na may balik ang kanilang lakas ng kabataan sa loob lamang ng ilang linggo. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ang natural na solusyon para maibalik ang lakas nang hindi nangangailangan ng gamot. Ito ang 4 na gintong elemento na napatunayan ng siyensya at ito rin ang sikreto na madalas kong ibinabahagi sa aking mga pasyente. Ikom, karne ngang bakang kumakain ng damo, grass-fed beef, natural na pinakmumulan ng zinc at iron. Ang grass-fed beef ay naglalaman ng mas mataas na antas ng zinc, iron, at bitamina B12 kumpara sa bakang pinalaki sa commercial feeds. Ang zinc ay ang haringang mineral para sa mga lalaki. Tumutulong ito sa produksyon ng testosterone, nagpapabuti ng semilya, at sumusuporta sa malusog na kalamnan. Bukod dito, ang iron at B12 ay tumutulong sa pagpapataas ng daloy ng dugo at oxygen sa mga cell, kaya mas nagiging matatag ang pagtayo. Paano gamitin? Kumain ngang humigit kumulang 170 hanggang 200 gramo ng grass-fed beef, 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Ihawin o ay pansaar hanggang medium rare.
Iwasan ang ma-processed meat dahil naglalaman ito nga nitrite at asin na nakakasama sa mga daluyan ng dugo. Arugula, ang susi sa pagbubukas ng daluyan ng dugo. Kakaunti ang nakakaalam na ang arugula ay isa sa mga gulay na may pinakamataas na natural na nitrat. Kapag pumasok sa katawan, ito ay nagiging nitric oxide na tumutulong sa pakrelax ng mga daluyan ng dugo at pagpapataas ng daloy ng dugo sa puso at ari. Maraming pag-aral ang nagpapakita na ang regular na pagkain ng arugula ay maring makabuluhang mapabuti ang kakayahang tumayo ng ari sa mga nasa gitnang edad na lalaki. Paano gamitin? Araw-araw, isang mangkok ng arugula na hinaluan ng olive oil at lemon o isama sa steak. Kung walang mahanap, maring palitan ng spinach, beets o romaine lettuce. 3. Buto ang kalabasa, ang mineral ng lakas. Maliit man ang butong kalabasa, ito ay puno ng magnesium, zinc, manganese, at tryptophan. Ito ang mga mahahalagang sustansya na tumutulong sa pag-regulate ng mga hormones, pagbabawas ng stress, at pagsuporta sa mahimbing na tulog. Kapag sapat ang tulog ng katawan, mas mahusay na nakakabawi ang testosterone, tumataas ang sigla, at bumubuti ang pagnanasa. Paano gamitin? Araw-araw isang maliit na dakot, 30 gramo ngang inihaw na buto ngang kalabasa na walang asin. Kainin ng magisa o ihalo sa oatmeal o yogurt. May vitamina D3, ang hormone na pagtayong ari. Ang vitamina D3 ay mas itinuturing na hormone kaysa vitamina. Direktang naapektuhan nito ang testosterone, lakas ng kalamnan, at sirkulasyon. Ang kakulangan sa D3 ay nagiging sanhing pamamaga, ng daluyan ng dugo at pagtaas ng presyon na humahantong sa erectile dysfunction. Paano mag-supplement? Magparaw tuwing umaga ang 15 hanggang 20 minuto na nakalantat ang mga braso, binti, at mukha. Kung hindi possible, maring uminom ng D3 supplement na may dosis na 1,000 hanggang 2,000 IU bawat araw. Ngunit pinakamainam na suriin muna ang iyong 25 OHD level bago ito gamitin ng pangmatagalan. Halimbawang meal plan para sa lakas sa isang araw. Tanghalian, 200 grams grass, fed beef steak at arugula salad na may olive oil at lemon. Merienda sa hapon, isang dakot ng buto ng kalabasa at isang basong tubig. Umaga o gabi, magparaw ngang 15 minuto kasabay ngang magaan na paglalakad. Gawin ito ng regular sa loop ng 2 hanggang 3 linggo. Marami na ang nakulat na mas lumakas ang kanilang katawan, tumaas ang pagnanasa, at bumalik ang kanilang tiwala sa sarili. Tandaan, hindi ito isang mabilisang solusyon, kundi isang natural, ligtas, at pangmatagalang paraan ng pagpapagaling. Kapag ang katawan ay nalagaan ng tama, ang daloy ng dugo, hormones, at enerhiya ay kusang magbabalanse, at ang lakas ng pagkalalaki ay natural na manunumbalik. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang lakas ng isang lalaki ay wala sa kanyang edad, kundi sa paraan ng kanyang pag-alaga sa kanyang katawan araw-araw. Ang edad 50 o 60 ay hindi katapusan, kundi simulang isang yugto ang mas mabagal, mas malusog, at mas may kumpiyansang pamumuhay. Noong bata pa tayo, madalas nating inaasa sa natural na lakas, ngunit habang tumatanda, mas nangangailangan ang katawan ng pagpapahalaga at tamang pag-alaga. Sapat na ang malusog na pagkain, sapat na tulog, magaan na ehersisyo araw-araw, at positibong pananaw para maramdaman mong mas malusog, masigla, at mas ganado ka kaysa dati.
Nakakita na ako ngang maraming lalaki sa edad na 65,70 na may matipunong pangangatawan at matatag na lakas, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa tiyaga at disiplina sa pamumuhay. Itinuturing nila ang bawat pagkain bilang gamot, bawat hakbang bilang terapi, at bawat sandali sa tabingang kanilang partner bilang motibasyon para mamuhay ng mas malusog. Huwag isipin na ang pagpapabuti ng kalusugang sexual ay para lang sa pagpapakitang gilas. Sa totoo lang, ito ay isang refleksyon ng pangkalahatang kalusugan, isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa iyong partner na kasama mo sa kalahati ng iyong buhay. Tandaan, ang 50 plus ay isang magandang panahon para magsimulang muli ng mas malakas, mas makabuluhan, at mas masaya. Kailangan mo lang magsimula ngayon at ang resulta ay ikaw mismo ang magugulat. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga bagong video mula kay Dr. Rowena Bautista. Ang inyong suporta ang aking motibasyon para patuloy na mahatid ng mga totoong kaalaman na madaling maunawaan at magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Mag-comment ng numero 1 kung gusto ninyong gumawa ako ng video na may detalyadong 7 araw na meal plan para sa natural na pagpapanumbalik ng lakas o makiwan ng tanong, pipiliin ko at sasagutin sa mga susunod na video. At kung mayroon kayong kaibigan o kamag-anak na dumaranas din ng problema sa kanilang performance, ibahagi ninyo sa kanila ang video na ito. Dahil minsan, ang isang tamang impormasyon sa tamang panahon ay maaaring makatulong sa isang lalaki na may balik ang kanyang nawalang tiwala sa sarili. Hanggang sa susunod na video.